your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili ng Tell the Truth card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. Okay, so, to be honest with you, parang malungkot ang Panginoon sa energy ng reading natin. Okay? Kasi, I feel na yung bagay na to, pag hindi yung ginagawa, nakaka-apekto ng malaki sa inyong kapwa. Alright? So, let's see. I-clarify natin. I feel like maraming ahas sa paligid, okay? And I feel like you do have a backstabber person around you. Actually, habang nagsashuffle ako, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin, ang taong ito ay may negative emotions towards you. So, you have the evidence and free, okay? So, gusto kong sabihin ng Panginoon sa inyo, na yung truth will set you free. Kasi kung if ever nagsisinungaling ka, mangyari dito pag nalaman yung katotohanan, ikaw rin yung mawawalan. Pwede mo rin ikawala ng trabaho kung sakali man nag-lie ka or may ginawa kang kalokohan. Parang siyang nag-resonate sa nangyayari ngayon sa bansa natin with regard sa mga taong nahuli by evidence na may ginawang kalokohan, di ba? So, ikinasira yun ng kanilang reputasyon. Same goes with this reading. So, gusto sabihin ng Panginoon na kahit nasabihin natin na ibalik-baliktad rin mo yung, let's say, katotohanan, malabong maniwala yung mga tao. Kasi, mas pinaniniwala nila yung mga tao, syempre, na nakita nila nagsabi ng katotohanan or nakita nila na talagang may salita. Okay, may isang salita. So, you have a voice and coach. So, honestly speaking, guys, I have a feeling na it's about something else. Kasi, I feel like God is trying to say na may araw din yung mga taong masasama na yan. Hindi nila actually ma-hide yung katotohanan, whether they like it or not. Kasi with the voice being here, I feel like God is calling people to voice out kung ano man yung nangyaring corruption or so forth. Okay, if ever this is about your case situation, ito rin yung gustong sabihin ng Panginoon sa inyo, na if ever you're hiding the truth, time will come na may magsasalita about sa katotohanan. So, God is also telling about justice, of course, about karma happening, and so, hindi naglalaro ang tadhana, guys. Kasi kung ano man ang ating sino, yun ang ating maririp, diba? So, anyway, I feel like justice will be served. Kasi kung sino man nakagawa ng mali, syempre, parang, yung iba nga makapal pa yung mukha parang mahihiya na, diba? Pero nalulungkot tayo kasi nakita natin sa nangyari ngayon sa politika, instead na mahiya yung mga taong, let's say, nagnakaw or may ginawang katarantaduhan, hindi pa sila nahihiya. I feel like they're being called on by heaven to do the right thing kasi until now they are in this last state. Naligaw.
ng landas. Pero pinupush sila ng Panginoon para gawin ng tama. Yung problema lang kasi dito, hinahayaan nila yung tao na masama na mag-control sa kanila. Or hinahayaan nila na yung kasamaan yung maghari. Kasi lahat naman tayo ay may tendency naman magmahal. Yun yung gusto sabihin ng Panginoon. Lahat tayong nilikha ng Diyos sa may puso. Yun, nalungkot lang ang Panginoon yung iba hindi nila ginagamit. Okay? So, I think it's more likely, parang message siya para dun sa mga, let's say, nagsinungaling, nagkurakot, whatever. Kasi, siguro pinapakita ito sa atin ng Panginoon para na rin magkaroon tayo ng closure with regards sa nangyayari sa bansa natin. Kasi, remember, hindi naman natutulog ang Diyos. Nakikita yan ng Panginoon. Tahimik lang actually yung Panginoon sa gusto niyang mangyari kasi ayaw ng Panginoon na hadlangan na masasama yung kanyang binabalak. Alright? Kasi mga masasama na yan, ganito yung ginagawa nila, nakita mo naman, they're really trying the best that they can to stop the truth from coming out. At kinucoach nila yung mga tao na i-hide yung kanilang crime by bribing, sa pananakot, whatever. So, we have this friendship and forgive, okay? So, I feel like this is with regards sa mga tao na, yun nga, nasangkot sa katiwalian, na dahil sa friends siguro nila, connection, nakagawa ng ganito at ganyan. Because I have a feeling here na ito yung pinaparealize ang Panginoon sa mga taong masasama or nasangkot. Nagawin nila yung tama kasi they really have to tell the truth if they really care for the people rather than for themselves and so on. And it just reminds me, sinabi ng Panginoon na verse na whoever saves their life will lose it, and whoever risks their life for the sake of the Lord, or pwede rin ng mga mabubuting tao, you know, they will have life eternal. Kasi totoo naman yun. Kapag patuloy nilang nililigtas yung sarili nila or yung mga kaibigan nila, yung connections nila, hindi nila sinasabi yung totoo, hindi nila ginagawa yung tama, saan sila pupulutin pagdating ng panahon if ever their time is up in this world? Wala din, di ba? Actually, I feel yung lungkot ng Panginoon. Okay? Actually, nakaka-guilty. Alam niyo kung bakit? Kasi remember na bansa tayo wherein marami ay Kristiyano. And of course, as a Christians, nabasa natin yung Bible. Alam natin ang turo ng Panginoon. Yung malungkot lang, hindi na-apply ng ibang tao yung sinabi ng Panginoon na gawin. So anyway, we have to stop. Feeling ko pa rin yung malungkot na energy. So we have to hurry. We also got time machine in reverse. So yun nga, hindi nila mababago ang past. At kung sabihin ng Panginoon, may kita mo na in a hurry yung mga tao na yan na nagsisinungaling to hide the truth. Kasi kapag may lumabas na baho nila, talagang parang maghanap sila ng panakibutas. And we have the more. So, ibig sabihin lang noon, more is to come. Actually, flood control pa lang yan, guys. What more kung iba pang infrastructure yan. Diba? So, we have the copy here. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kayong basta pauto sa mga sinasabi ng mga tao na nagtatry i-hide yung katotohanan. Kasi yung nga marami sila nagawang mali.
to the point na lalabas at lalabas din yung baho. Actually, masakit sa throat yung energy. So, ibig sabihin lang nun talaga, pinablock ng Panginoon yung kanilang throat to the point na hindi na sila makapagsalita ng maayos. If ever they will speak something, it will just be against them or against those people that are involved sa masasamang gawi. So, let's see what else do we have here. Parang I felt drawn to these trees. Parang it reminds me of DENR. So don't tell me doon din meron din katiwalian. Lata ng sangay. Okay? So feeling ko mensahe lang siya or kinda like pinakita lang sa atin ng Diyos kung ano yung nangyayari sa ating politic field. Ang daming ingay, di ba? May pusa, may aso sa labas. Marahil yan yung nangyayari. Nagtatahulan yung mga aso. May nagmimiyaw na pusa. Okay. Ay, nako. So, we have this Knight of Wands. Alright? So, anyway, gusto sabihin ng Panginoon na He is actually doing the best that He can to save our country. Honestly, bago pa maglaho lahat ng money natin. Kasi gusto mangyari ng Panginoon na sana maging balanse na yung money ng ating bansa. If ever it's not about our country, kumari sa buhay mo, ito yung gusto mangyari ng Panginoon na magkaroon ng sana na savings. Hindi na manakaw. Okay? So, we have this one as well. So, God is also wanting to show na yung mga tao sana may pagka-motherly vibe. Loving towards others. May pakialam. As you can see. And with this one in reverse, so meron nga tayong problems sa ating income with regard sa money. Kasi meron tao sa ating buhay na hindi mapagkakatiwalaan. So, ganun din sa bansa natin. Kaya, nagkaroon ng imbalance. At gusto sabihin ng Panginoon na yung mga taong masasama na yan, they're actually having these thoughts na parang pabagsak sila dahil sa paglabas ng katotohanan or paglabas ng kanilang baho. They're actually worried of losing even their job. As you can see here, gusto nila manatili sa trono. So, ibig sabihin lang nun, yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon na parang wala pa rin, parang makapal pa rin yung muka ng mga nagnanakaw na yan kasi despite of them doing bad things, na-booking na sila, ayaw pa nilang umalis sa kanilang trono. May bribery nangyayari kasi. Pero naman tao na, may care naman sa bansa natin, but yet, parang feeling ko mas marami yung masama dun sa politika natin kaysa dun sa tao na may pakialam. Ganun din siguro sa buhay niya, if ever this is about your life, ito yung dapat mong ma-realize na yung mga masasamang tao na yan, mas napili nila yung pera o yung kanilang pwesto ba kaysa sa pagtulong. So, huwag kayong masa sa mga ganyan tao. Talagang wala talaga tayong mapapala. So, mapapayo ko lang about our country or about sa situation mo. Pray it over to the Lord. Naniniwala kasi ako na kung naligtas niya yung Israel, what more yung bansa natin? What more tayo? Malilet ko niya or maalis na tayo sa ganitong sitwasyon. But yet, of course, sometimes isipin mo na rin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung gusto sana mangyari ng Panginoon, may mga tao sana na may puso na magsabi ng totoo. Huwag silang matakot. Huwag silang matakot dito sa taong ay umalis sa kanyang trono. Okay, kasi kung pairali nila yung takot nila dyan, di naman yan Diyos. Ano mangyayari sa buhay nila? Ano mangyayari sa
ating bansa, palubog na tayo. At saka sana isipin nila hindi Diyos yan. Okay? Ito yung nakakalungkot. At saka remind lang guys, okay? Iwasan nyo na maging ganito. Iwasan nyo na mataas ang tingin nyo sa isang tao. Remind yourself that there is God. Iwasan nyo idolism. Kahit ang sabihin natin, na-admire mo siya dahil mabuti siya, na-admire mo siya dahil magaling siyang kumanta, whatever. Don't be involved in idolism. Okay? Make sure to put God first above all things. Okay? So, yun yung mapapayo ko sa inyo. So, anyway, I know that most of you are lonely about this politic reading. Hindi ko naman in-expect na may politika tayong reading, but yet, let's just hope and pray that God will do something for our country. He will save us. Kasi parang manhid na sila eh. Parang, alam mo yun, hindi na sila nakikinig sa sigaw ng taong bayan. Which is sad. So, anyway, that's it with regards to the reading. I hope that this may give us some insight and awareness. And God bless all of you.